Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gano. Taong 1970, Bindoy, Negros Oriental. Makapangyarihan ang sumpa. Ang mga taong may kakayahang manumpa ay mapanganib sa kahit na sino. Mga huling nabitawan ng lolo ni Gano bago ito mamatay. Bagaman para sa kanya walang kahulugan ng mga katagang yon, sa paglipas ng mga panahon, unti-unti niyang nauunawaan ang ibig sabihin ng yumao niyang lolo. Bilang nag-iisang taong itinuturing na anak nito, nagkaroon siya ng kakayahang malaman ang sinaunang istorya ng lolo niyang si Orias. Nagsimula ito sa bibig ng albularyo sa kanilang lugar at sa katagalan unti-unti na niyang nakilala ang lahat ng dati nitong kaibigan. Hindi man sa pagmamayabang pero ang lolo niyang si Orias kilabot sa lugar nila bago pa man sumiklab ang ikalawang digmaan. Kahit nga mga babaylan at dibino, kinakatakutan ito. Wala ring kakayahan ng mga aswang o anumang nilalang na makipag-usap sa kanya, gawa ng bawat salitang binibitawan nito, itinuturing na sibat ng mga nilalang na nakakakilala sa kakayahan nito. Isipin ninyo isang salita lang ng lolo niya noon, talagang mangyayari ito. Halimbawa, isinumpa niyang mamamatay noong mismong araw ang isang tao, hindi na yon aabutan ng gabi. Kaya din niyang tanggalan ng lihim na karunungan ang kahit na sino, dahilan para katakutan siya ng mga ito. Pagtatapat pa ng mga nakakakilala sa kanyang lolo, maraming beses na nila itong nakita na magpasuko ng mga antingerong nasa panig ng kaliwa. Ultimo yung kilabot sa kanilang lugar na nagkukulong ng tao sa garapon, hindi nakatakas sa kanya. Ayon din sa sabi-sabi, namatay ang lolo niya dahil isinumpa nito ang kanyang sarili na mamamatay sa nakatakdang edad na kanyang nais. Nung mawala nga ito, maraming naghanap sa tangan-tangan nitong bertud, pero ni isa sa kanilang mga kalugar, walang nakakita sa bagay na yon. Dahil sa pangyayari, naisip nila na baka bago mamatay itong si Tandang Orias, isinumpa nito ang kanyang gamit na magpapakita lamang sa taong kanyang napili. Magmula noong narinig ni Gano ang usaping yon, doon na niya unti-unting naunawaan ang ibig sabihin ng mga katagang binitawan ng lolo niya. Matagal na panahon din siyang naghanap ng kasagutan pero nanatiling malabo yun sa kanya. Bagaman naghahangad din siya ng ganoong abilidad, hindi niya sinubukang gawin ng mga bagay-bagay na maaaring gumambala sa katahimikan ng kanyang lolo. Inakala rin niyang mabubuhay siya ng mapayapa sa naiwang bahay nito, pero nagkamali siya. Ilang araw bago sumapit ang Biyernes Santo noong mismong taong ito, may napanaginipang kakaiba itong si Gano. Ayon sa kanya, nadatnan niya noon ang kanyang sarili sa isang malaking puno kung saan sa sanga nito naroon ang kanyang lolo. Nakasuot yon ng puting tela na halos nagsisilbi nitong pakpak sa oras na umiihip ang malakas na simoy ng hangin. Kulay ginto din ang mga mata nito at sa estado ng lolo niyang yon, para na itong bathala kung titingnan. Pagsilay naman ng matanda sa kanya, dahan-dahan naman yung bumaba sa puno habang tinitingnan siya. Nang magkaharap na silang dalawa, nagsenyas yon ng mga simbolo, sabay wika sa kanya ng, May paparating na malaking panganib sa iyong lugar na tinitirhan. Maaari kang tumakas ng maaga o hindi naman kaya'y harapin mo sila. Papalapit na ang anihan ng mga aswang
At ikaw lang, Apo, ang makakapigil dito. Pagkalahad naman ng lolo niya sa mga katagang yon, mabilis namang nandilim ang buong paligid. Sa isang kisap mata, purong kadiliman na lamang ang kanyang nakita, kaya wala na siyang nagawa kundi ang magising. Pagmulat niya, tumambad sa kanyang harapan ang kambal na bata na may hawak-hawak na garapon. Kulay kayumanggi ito, kung saan pag-aninag niya sa loob, napansin niya ang bumubulang likido na may kulay dilaw na apoy na lumiliyab sa loob nito. Nang mapansin naman ng kambal na nasipat na niya ang nilalaman ng garapon, dahan-dahan naman nila itong inilapag sa sahig habang sabay na nagwiwika sa kanya ng, "Dito nagmumula ang kapangyarihan ng iyong lolo. Ikaw na ang mamili kung tatanganin mo ito." Kasabay ng pagwika ng dalawa, ay ang mabilis naman itong paglaho sa dilim. Pagtahimik naman ng buong paligid, halos akalain ni Gano na purong panlalaro lang ng kanyang isipan ang mga bagay na kanyang nasilayan, pero pagbaling naman niya ng paningin sa garapon, nasipat niyang wala pa rin ditong nagbabago. Ang mas nakakabahala pa sa lahat, habang tumatagal mas lalong lumalakas ang siga nito. Maya-maya pa, unti-unti na niyang narinig ang pagpatak ng malakas na ulan na sinabayan naman ng mga kulog at kidlat. Paulit-ulit tumama ang pangil ng kidlat sa garapong yon hanggang sa tuluyan na yung mabasag. Sa kabuuan, 3 pangil ng kidlat ang nasipat ni Gano na bumaon sa garapon bago tuluyang makawala sa loob nito ang kakaibang liwanag. Pagkalat naman ng likido sa paligid, bumungad sa kanya ang dilaw na apoy na patuloy na nakalutang sa ere. Habang pinagmamasdan niya ito, unti-unti naman niyang nararamdaman ang kakaibang presensyang bumabalot dito. Makalipas pa ang ilang minuto, nagsimula ng kumilos ang apoy na yon hanggang sa mabilis itong pumasok sa kanyang bunganga. Dahil sa makidlat na pagpasok sa kanya ng bagay na yon, hindi na siya nakapalag pa. Akmang sisigaw pa sana si Gano. Ang kaso lang, unti-unti na rin siyang nanghina hanggang sa kalaunay hindi na niya napansin ang pagkalas ng kanyang ulirat sa katawan. Kinabukasan paggising niya, parang ibang tao na siya. Lahat ng memorya ng pumanaw niyang lolo, sumagi na rin sa kanyang pangitain. Tipong mula pagkabata hanggang sa mamatay ito, nasaksihan niya yon ng buong buo. Pakiramdam nga ni Gano, naging katuwang siya ng kanyang lolo magmula noong pagkabuhay nito. Dahil din sa mga pangitain yon, nakita niya kung gaano ito kadakila. Ni hindi nga niya sukat akalain na ganun pala kalakas ang lolo niyang si Orias. Sa paglipas pa ng mga araw, itinuon niya ang kanyang wisyo sa pagpapalakas ng kanyang abilidad. Upang manatili namang lihim ang kanyang kakayahang tangan, una niyang pinag-eksperimentuhan ay yung mga hayop na kanyang nakikita sa paligid niya. Ginawa niya rin ang lahat ng kanyang makakaya para maipalabas ang gabay ng lolo niya na isang uri ng matandang tikbalang. Naniniwala si Gano, makapangyarihan ang nilalang na yon, base na rin sa mga pangitaing nasipat niya itong nakikipaglaban. Paglalarawan niya sa tikbalang na gumagabay dito, napakatanda na nito, na kung saan namumuti na ang mga buhok nito sa katawan. May nakasukbit ding 2 malalaking tipak ng kahoy sa likod nito, at ang tungkod naman ng nilalang na yon, binubuo ng patay na kahoy na may bagang hindi na aapula. Yon ang nagsisilbing isa sa mga pangunahing sandata ng lolo niya na tinatawag naman itong bistad. Sa katunayan,
Walang nakakaalam kung anong lahing pinagmula ng nilalang na yon. Gawa ng nag-iisa lang ito. Sinasabi rin ng matatanda sa kanilang lugar na hahanay sa mga bathala ang nilalang na yon. Dahil sa hangarin ni Gano na mapasakamay ito, umaraw man o gumabi, walang patid ang kanyang naging pagsasanay. Hindi naglaon dahil sa sobra niyang pagkaabala, napansin na lamang niya na ilang buwan na pala siyang nagsasanay gamit ang aral ng lolo niya. Ang tanging ipinagpasalamat lang noon ni Gano ay yung hindi nagkaroon ng epekto ang isipan niya buhat sa pagkakabisa ng mga buhay na salita. Matapos naman niyang maisaulo ang lahat ng aral ng tatay niya, doon na siya nagsimulang kumilos upang alamin ang babalang ibinabahagi nito sa kanya. 2 linggo matapos ang Biyernes Santo, nagkaroon ng usap-usapan sa kanilang lugar ukol sa mga aswang na madalas na gumagala sa kanila tuwing gabi. 2 bata na ang nabiktima ng mga ito, kung saan hindi na nakita pa ng kanilang mga magulang ang mga bangkay nila. Yung ibang mga nagbabalat kayong aswang naman, pumapasok bilang mga kasambahay sa mga mayayamang pamilyang naninirahan ilang metro ang layo sa bahay ni Gano. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang binuksan ang aparador ng kanyang lolo na mag-iisang dekada nang nakasarado. Alam niyang doon nakatago ang mga damit na kalimitan nitong isinusuot, kaya bilang panakot sa mga nilalang na dumayo sa lugar nila, kinakailangan niya itong gamitin. Pagbukas naman niya ng aparador, bumungad sa kanya ang isang itim na damit na gawa sa balat ng hayop. Kahit mag-iisang dekada na rin yung nakatago, hindi naman maiwasang mamangha ni Gano sa kadahilanang parang hindi man lang ito nalapatan ng alikabok. Pagkakuha naman niya sa damit na yon, agad naman niya itong isinuot, gayon din ang naiwang pantalon ng lolo niya. Maya-maya pa, nang maisuot na niya ang kasuotan nito, agad naman siyang humarap sa isang malaking salamin kung saan doon niya nakita ang kakaibang tindig niya na halos unang beses niya lang din mapansin. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagpasya na itong si Gano na lumakad na. Magbabandang hapon na noon, kaya inaasahan niyang sa lugar nila, bibihira na ang taong nasa labas ng bahay. Habang binabagtas naman niya ang daan, napansin naman niyang purong matatanda lamang ang naaagawan niya ng atensyon. Inaasahan naman niyang gano'n ang mangyayari, lalo pat kasabayan yon ng lolo niya na mabuhay sa lugar nila. Hindi naglaon, nang medyo malapit na siya sa sentro, bigla naman siyang hinarang ng isang matandang albularyo na nagtatanong sa kanya ng, "Iho, bakit ka nakasuot ng ganyan? Ano ang gusto mong patunayan? Alam mo ba nagdudulot ka lang ng takot dito sa lugar natin? Itigil mo na ang kahibangang yan. Matagal nang wala ang taong minsang nagsuot niyan." Nang marinig naman ni Gano ang sinabi nito, agad naman niya itong inutusan na wag nang magsalita. Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, laking gulat na lamang nito nang mawala na yon ng kakayahan na makapag-uwi ka. Halos sinubukan pa nitong magpaliwanag sa kanila pero para na talaga itong pipe. Ni isang salita wala na yung kakayahang magsambit, kaya nang mapagtanto ito ng albularyo, napaluha na lamang ito. Maya-maya pa, nang maagaw naman ito ang atensyon ng karamihan sa sentro, agad namang naglakad itong si Gano na parabang walang nangyari. Alam niyang marami ang nakakita sa ginawa niyang yon pero wala na rin siyang pake. Hindi naglaon, nang makalayo na siya sa lugar na yon, bahagya naman siyang nagpahinga sa palayang nasa gilid lang ng daan.
Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, marami naman siyang napapansing kakaiba sa lugar, kagaya ng mga maliliit na taong may pakpak na animoy nakikipaglaro sa mga butil ng palay. Sinasabayan din ito ng mga usang tumatakbo sa itaas ng taniman na nagliliwanag tuwing nasisinaga ng araw. Dahil sa kanyang mga nasilayan, nabago ang pagtingin ni Gano sa mundo. Naunawaan niyang di hamak na mas marami ang kagilagilalas na mga bagay na hindi basta-bastang nakikita ng mga tao. Dahil sa mga ganoong bagay na kanyang nasilayan, nagpasya siyang ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang lolo. Sa paglipas pa ng mga araw, maraming nilalang ang binigyan ng leksyon ni Gano. Wala siyang patawad sa mga ito, basta ba'y nakikita niyang gumagawa yun ng pagkakasala sa mga taong wala namang ginagawang mali. Habang tumatagal na gano'n ang kanyang ginagawa, aminado naman siyang may mga nilalang nang nagkakaroon ng malalim na galit sa kanya. Gayunpaman sa kabila nun, hindi na ito mahalaga. Ang tanging nais niya lang mangyari, gumawa ng isang perpektong lugar kung saan purong mabubuting tao lamang ang titira. Dahil sa ganun niyang prinsipyo, marami na ang sumubok na pabagsakin siya. Kabilang sa mga nilalang na yon ay yung mga albularyong purong salapi lamang ang paningin sa mga pasyente nito. Ayon kay Gano, hindi naman niya yun pinapaslang pero bago niya ito pakawalan, binibigyan niya ito ng matinding karamdaman. Sa ganoong paghatol kasi, matindi ang pagsisising pinagdadaanan ng mga ito bago tuluyang magbago. Dagdag pa ni Gano na dahil sa lakas ng kakayahang ipinamalas niya, inakala niyang wala nang makakatalo sa kanya. Pero pagsapit ng sumunod na buwan, may dumating na mga dayong nilalang galing sa ibang lugar. Lahat ng mga panauhing dumating, may mga kadugo sa bayan, kaya kahit gustuhin man nilang palayasin ang mga ito, hindi nila yon magagawa. Dahil sa ganoong pangyayari, lahat ng mga taga-lugar, hindi maiwasang mabahala. Pilit nilang iniwasan ang mga panauhing yon pero sadyang ito ang lumalapit sa kanila. Nang mapansin naman ni Gano ang mga kakaiba nitong gawain, doon na siya nagsimulang kumilos. Sa halip na manatili siyang tahimik sa kanyang pamamahay, mas dinalasan niya ang pagdayo sa kanilang lugar. Kagalit-galit man yon para sa hanay ng mga aswang, hindi siya nasindak. Ang nais nga noon ni Gano, magkasalubong na sila ng landas upang magkaalaman sa kani-kanilang mga kakayahan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi yun nangyari. Dahil dito, siya na mismo ang gumawa ng paraan para magalit sa kanya ang mga nilalang na yon. Isang gabi, habang sinusuyod niya ang daan patungong sentro, may napansin siyang matandang lalaking naglilibot sa lugar kung saan may nakatirang buntis. Kahina-hinala ang amoy at ginagawa nito, kaya nung masipat yun ni Gano, hindi na siya nagdalawang isip doong lumapit. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang paglalakad, agad din naman yung nag-iba ng landas. Ang kaso lang hindi niya yun tinantanan. Makalipas pa ang ilang minutong pagtatago nito sa kanya, tuluyan na nga niya itong nasukol sa isang maliit na eskenita. Nang mapansin naman yun ng matanda, agad naman yung humarap sa kanya, sabay wika ng, Ano ba ang problema mo? Wala naman ako atraso sa iyo, ha? Umalis ka na, habang hindi pa nandidilim ang paningin ko. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, napangiti lang naman itong si Gano habang sumasagot dito ng, Marami kayong atraso at ikaw ang unang bibiktimahin ko sa angkan mo. Huwag ka nang magsalita. Sumunod ka na lang. Ituro mo sa akin
ang bahay na pinagpupugaran ninyo. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang tumahimik ang matanda. Walang sabi-sabi. Agad naman yung naglakad papalapit sa kanya upang maging tagapagturo sa mismong pugad nito. Habang binabagtas naman nila ang daan, dahan-dahan ang tinawag ni Gano ang gabay niyang nilalang, dahilan para maramdaman niya ang presensya nito. Hindi naglaon nang maramdaman na niya ang kakaibang alikabok na umiikot sa kanyang likuran. Napangiti na lamang siya dahil napagtanto niyang dininig na nito ang pagtawag niya. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga niya nasipat ang ikalawang palapag na bahay kung saan ang una niyang napansin doon ay ang sarado nitong mga bintana at pinto. Hindi pangkaraniwan ang pagkakasara nito dahil ipinako yun mismo ng mga taong naninirahan dito. Nang mapansin naman yun ni Gano, walang pagdadalawang isip naman niyang inutusan ng matanda na sumigaw at pagkatapos nito huwag na siyang huminga. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi niya, buong puwersa naman yung umatungal habang dahan-dahang napapalupasay dahil sa kakapusan sa hangin. Nang marinig naman ng mga nilalang sa loob ng bahay ang sigaw nito, agad naman yung nagsiliparan upang mapagmasdan ang mga nangyayari sa labas. Pagsipat naman ito kay Gano, singbilis naman ang kidlat ang pagbulusok nito patungo sa kanyang kinaroroonan. Halos segundo lang noon ang lumipas nang lumapag yun sa kanyang harapan. Pagkasukol naman ng mga ito sa kanya, bumungad sa mga mata niya ang nanlilisik at naninindak nitong mga mata. Panay din ang pag-angil ng mga ito na siyang naging sanhi upang makaramdam ng matinding pagkagalak itong si Gano. Maya-maya pa, bigla naman siya nitong inundaya ng saksak sa katawan na siya namang hindi niya inilagan. Ang nais niya kasing mangyari, ipakita sa mga ito ang pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Pagsilay naman ng mga nilalang na yan, sa dugo niyang nag-uumapaw sa katawan, agad namang napaatras ang mga ito habang nakangisi. Ang buong akala nila patay na itong si Gano, pero pagbigay niya ng utos sa kanyang katawan, lahat ng dugong lumabas sa kanya, bumalik sa loob niya. Bagaman napaka-imposible nung mangyari, sadyang hindi maipagkakaila ng mga aswang na totoo ang kanilang mga nakita. Matapos naman yung ipamalas ni Gano, doon na siya nagsimulang magsalita sa mga nilalang na yon. Harap-harapan niyang ipinaunawa sa mga ito kung gaano kalayo ang pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yon, ipinakita niya ang 3 pangil ng kidlat na bumasag ng garapon na pinagkukulungan ng apoy. Pagsaboy naman niya nito sa paligid, mula sa kailaliman ng lupa, umahon ang 3 mandirigmang kaluluwa na nababalot ng lumang baluti. Pagsilay naman dito ng mga aswang, buong puwersa naman yung sumugod na siyang naging sanhi upang muling sumiklab ang paglalaban sa buong lugar. Si Gano naman noon, tinawag ang pinuno ng mga ito upang magsilbi niyang upuan. Sa loob ng kalahating oras na kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang puwersa ng mga kaluluwang tinawag niya. Kahit pagkumpulan na ito ng hindi mabilang na mga aswang, sadyang hindi yun sapat upang mapigilan ang mga mandirigmang kaluluwa. Hindi naglaon. Nang medyo maumay na siya sa kanyang ginagawang pagmamasid, doon na niya inutusan ang mga nilalang na yon na magpatayan. Pinabalik na rin niya sa kailaliman ng lupa ang mga nilalang na tinawag niya, nang sa gayoy maging kapanapanabik ang mga tagpong kanyang masisilayan. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, doon niya narinig ang sigaw ng pagmamakaawa ng mga ito. Yung iba,
Kahit umiiyak na, patuloy pa rin sa paglapa ng mga kadugo nila. Makalipas pa ang ilang minuto, nang 5 aswang na lamang ang natira, agad naman niya yung pinatigil para kausapin. Nang marinig naman ng mga ito ang kanyang utos, wala naman yung nagawa kundi ang sumunod. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niya itong binigyan ng tigi-isang itak na bunga lamang ng kanyang abilidad. Matapos naman niya itong maibigay, doon na niya ipinaliwanag ang magiging parte ng mga nilalang na yon sa patimpalak na kanyang gagawin. Ayon sa kanya, simple lang ang gagawin ng 5 at yon ay ang pumatay ng mga aswang na naninirahan din sa baryo nila. Sino man sa kanila ang maraming maiuwing ulo, yon ang mananalo. Dagdag pa ni Gano na, kalayaan ang magiging tropeyo ng magwawagi at kamatayan naman ang magtatanggap ng mga mabibigo. Sa mismong gabi lang din ng patimpalak na yon, kaya kinakailangan nilang gamitin ang buong lakas nila upang makuha ang inaasam nilang premyo. Pagkalahad naman ni Gano ng mga bagay na yon, hindi na rin nagtagal ang mga ito sa kanilang pugad. Pagsilay naman niyang nakalis na ang mga nilalang na yon, kampante naman siyang pumasok sa loob ng bahay para maghintay. Maya-maya pa, nang makarating na siya sa loob ng sala, tahimik lang naman siya doong umupo habang tinatawag ang mga elementong naninirahan sa bahay na yon. Pansamantala, yun na muna ang ginawang katulong ni Gano para maging komportable siya. Ilang oras pa ang lumipas, paisa-isa na namang dumating ang kanyang mga inutusan, bitbit ang mga ulo ng kalahi nilang aswang. Nang masipat naman yun ni Gano, napangiti lang naman siya, gawa ng ramdam niya talaga ang hangarin nitong manalo sa patimpalak na ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng pag-iipon ng ulo ng mga nilalang na yon, umabot na ng 50 piraso ng ulo ang naipon ng mga ito. Hindi niya mawari kung saang baryo yon kinuha ng mga nilalang, pero nasisiguro niya, pasok pa rin yon sa lupain nila. Sa pagsapit naman ng 4:00 ng madaling araw, umabot na sa 100 ulo ng aswang ang nakuha ng mga nilalang. Bawat isa sa kanila magkakapantay lang ang nakuha, gawa ng inakala nilang kung gagawin nila ang bagay na yon, sama-sama silang maliligtas. Yon ang akala nila. Lingid kasi sa kanilang kaalaman, wala sa plano ni Gano na palayain ang sino man sa kanila. Sa pagtatapos naman ng patimpalak na ginawa niya, alinsunod sa kanilang napagkasunduan, pinalaya niya ang mga ito. Yun nga lang, bago niya ito patawa ng kalayaan, mariin niyang inabisuhan ng mga ito na hindi sila titigil sa kanilang paglalakad hanggat hindi napupudpod ang kanilang mga paa. Nang marinig naman ng mga nilalang ang sumpang ipinataw niya, paulit-ulit lang naman siya nitong sinigawan habang galit na nagmumura. Si Gano naman noon tumalikod lang habang nakangiti. Matapos ang mga pangyayari, dumiretso na rin siya sa bahay niya para magpahinga. Dumaan pa ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang pangkaraniwang buhay. Ayon sa kanya, magmula noong tinangan niya ang aral ng kanyang lolo, napakagaan na para sa kanya ang mamuhay. Kahit hindi kasi siya magtrabaho, may nagkukusa lang na mag-abot sa kanya ng salapi. Siyempre, tinatanggap naman niya ito, lalo pat karamihan sa mga nagbibigay, malalaking halaga. Dala naman ng matinding kaaliwan sa pansamantalang buhay, hindi niya napansin noon ang malakas na rebueltang unti-unting naiipon habang patuloy niyang ginagamit ang aral ng kanyang yumaong lolo. 10 taon lang ang lumipas pinuno. Nasipat niya sa kanyang pangitain. 40 anyos lamang ang itatagal niya sa mundo.
Mamamatay siya ng mapayapa kung saan wala siyang sakit na mararamdaman. Sinubukan naman yung basagin ni Gano pero lahat ng kanyang ginawa na natiling walang bisa. Habang bumibilis ang pagtakbo ng panahon, unti-unti na rin niyang nararamdaman ang takot laban sa kamatayan. Sa sobrang galit ni Gano noon dahil sa kanyang kabiguan, lahat ng makita niyang nilalang isinama niya. Ang hindi lang niya noon kayang dalhin sa hukay ay yung isang binatilyong dibino na kinalugdan mismo ng Diyos. Nang mapagtanto naman niyang hindi niya ito kayang lapatan ng sumpa, pinili niya roong makisama hanggang sa dumating na nga ang taon kung saan patungtong na siya ng 40. Bago namatay si Gano Pinuno, kabilin-bili na naman niya sa kanyang kaibigan na ipasa ang kanyang mga karanasan upang hindi na siya sundan pa ng iba. Magpahanggang sa ngayon, kahit matagal na siyang nakalibing sa lupa, patuloy pa rin kumakalat sa kanilang lugar. Istorya ng Bibig ni Gano. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam ko may 2 o 3 kwento na tayo, ganitong klase ng kwento tayo, no, dun sa pinuno natin. Pero ito, kakaiba to. Kasi bukod sa ipinamana ng lolo niya na galing dun sa botelya na sobrang bilis na pumasok na liwanag sa bibig niya, meron pa siyang gabay na tinatawag nilang matandang tikbalang. O, alam niyo ako, yun ang pinakahinintay ko sa kwento, yun sana yung magiging title natin. Kaso, wala siya. Parang hindi siya nagpakita, parang dumaan lang na sinabi na yun yung gabay ng lolo niya. Akala ko kasi malilipat dun eh. Tapos, bukod pa ron sa matandang tikbalang, meron pang 2 batang kambal. Diba? So, ang daming hindi nabanggit sa kwento na to na talagang inabangan ko. Pero overall, nakafocus kasi yung istorya sa bibig nga ni Gano, diba? Kung anong kayang gawin ito. Yung sobrang tinding parusa o sobrang tinding sumpa na kapag narinig mo na inutos niya sa'yo yun, wala kang magagawa kundi sumunod. Pero walang nabanggit na ginawa niya yon sa ordinaryong tao kasi parang hindi tatalab eh. Tulad na lang nitong dibino, diba? Kinalugdan to ng Diyos. So, naisip siguro ni Gano na sama-sama na tayong mamatay. Tas nung nandito na siya sa puntong isusumpa niya tong dibino na to, hindi tinatablan. Naisipan niyang kaibiganin na lang. Matalino rin si Gano. Sabi nga nila, kapag di mo kaya ang kaaway mo, kaibiganin mo. Diba? So, siguro kung hindi niya naging kaibigan tong dibino, wala tayong ganitong klase ng kwento. Buti na lang naging kaibigan niya, kaya meron tayong magandang kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.